Pangarap ng bawat isa na magkaroon ng masaya at maligayang pamilya. Ngunit paano kung sa huli nalaman mong hindi ka pala kabilang sa kanila? Ano kaya ang gagawin ng ating bidang si Charis matapos nalaman ito ang katotohanan? Bagal keto sa mga taong umampon sa kanya, hanapin kaya nito ang kanyang tunay na pamilya. Kaya mga kaibigan, tara, muli niyo akong samahan sa isa namang kwentong pagkapulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Simulan na natin ang kwento. Kuya, itabi niyo naman po ako dito. Bumaba itong si Charis sa jeep noong nasa tapat na ito ng kanilang eskwelahan. Isang taon na lamang at magpapatapos na ito sa kolehiyo sa kursong Business Administration sa isang sikat at kilalang universidad. Alam niyang pagkatapos nito ay makatulong na siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kumpanyang kanilang pinagmamay-ari. Kaya labis ang kanyang pasalamat dahil mapalad ito na nagkaroon ng isang responsabling mga magulang. Sa kanyang paglalakad bago pumasok sa loob, napalingon ito sa kanyang likuran. Tumawag kasi ang kanyang matalik na kaibigang si Trisha. Si Trisha na ang naging kaibigan nito mula noong nasa high school pa lamang sila. Magkasama ang dalawa sa lungkot at saya, lalo na sa salitang pag-ibig. May naliligaw kasi noon kay Trisha. Mabuti na lamang at natuklasan ni Charis na niloko pala ng lalaki ang kanyang kaibigan. Kaya mula noon, hindi na muling nagmahal pa ang dalaga, sa halip ay tinuon na lamang nito ang pag-aaral sa kanyang panahon. Charis, nakita mo ba ang nakita ko? Ano naman Trisha? Yung gwapong lalaki na sa kabilang section na yun no? Nakatingin naman sa'yo Charis. Ay nako Trisha, huwag mo siyang pansinin. Besh, hindi ka ba nagwapuhan sa kanya? Trisha, kung gusto mo siya, sa'yo na. Charis naman, alam mo namang ayaw ko na muna sa ganyang mga bagay, hindi ba? Tingnan mo, papalapit siya dito. Excuse me, Miss Mendez? Pwede ba kitang mabitahan sa isang special okasyon mamayang gabi? Huwag kang mag-alala dahil kasama mo naman yung kaibigan mong si Trisha eh. Teka lang, paano mo nalaman ang pangalan ko? Trisha, huwag mo sabihing… Oo na. Ito kasing si Rafael eh, ang kulit eh. Gusto niyang malaman ang pangalan mo. Pero… hindi naman masama, hindi ba? Trisha, hindi ba ikaw nagsabi sa akin na ayaw mo na sa mga lalaki? Oo nga, sinabi ko yun, pero masama bang may gustong makipagkilala sa kaibigan ko? Sige na Charis, huwag kang mag-alala dahil sa damit niyo at make-up, ako nang bahala sa inyo. Teka lang, ano bang okasyon meron? Ipagdiriwang ko kasi yung ika-21 taong gulang ko na kaarawan. Nako Besh, di mo pala ni Rafael? Oo, di ko at ikaw sana yung napili ko para sa isang special dance ko kung ayos lamang sa'yo. Pastansya na Rafael, kailangan ko kasi muna magpaalam sa mga magulang ko. Papayag sila, walang problema sa akin, pero kung hindi, umanap ko lang iba. Sige na, papasok na kami. Hindi na lamang napagsalita itong si Rafael at muling pumasok na rin sa kanilang silid. Charis, tatawagan mo ba ang mga parents mo? Trisha, at talaga bang gusto mong akong dumalo sa kanilang kasiyahan? Beshi, ano naman masama doon? Trisha, alam ko ang ugali ng lalaking iyon. Isa siyang babaero. Paano lamang kung lahat ng naging girlfriend nito ay doon nagkita, baka madamay pa ako? Beshi, bakit ganun na lamang ang galit mo sa kanya, sa lalaking yun? Naging kayo ba dati? Kami? No way! Alam mo, hindi ko makalimutan ang pangyari noon. Nakita ko siyang may kalampungang babae. Siya pang may galit sa akin. Beshi, matagal ng panahon yun. Malay natin, nagbago na siya. Hindi na siya dating Rafael na nakilala mo. Matapos na kanilang klase, lumabas na ng kanilang silid-aralan ang dalawa. Laking gulat ni Charis dahil nakaabang at naghintay pa rin itong si Rafael sa kanya. Ano Miss Mendez? Nakapagpaalam mo na ba sa parents mo? Mr. Rafael Cruz, ano bang intensyon mo? Bakit ako pa? Sa dami naming babae na nakarelasyon mo, wala ka bang napili? Hindi naman sa ganun Charis, pero nagbakasal lamang ako na pumayag ka. Oo, inamin ko noon na marami akong naging karelasyon, pero lahat sila hindi ko mapagkatiwalaan eh. So, mapagkatiwalaan pala ako samantalang hindi mo naman ako lubusang kilala. Beshi, pumayag ka na. Di ba first time mo rin namang makaranas ng ganito? Risha, isa ka pa. Sige na nga, basta ito ang tatandaan mo Mr. Cruz. Ayaw ko ng gulo. Oo naman Charis, maasahan mo ako. Sige na, uwi mo na kami para mag-ayos.
Hindi na. Hindi ba ang sabi ko na ako nang bahala sa yung dalawa? Alam nyo kasi, minor na akong makeup artist na para sa yung dalawa. Wow beshi, talagang pinagandaan ni Rafael ito. Mr. Rafael, kailangan ko munang paalam sa mga magulang ko bilang respeto sa kanila. Sige Charis, mamayang hapon na lamang ay sunduin ka ng driver namin. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang dalawa. Masyadong excited itong si Tricia samantalang may kaba naman itong si Charis. Samantalang nag-uusap naman ang mag-asawang Orlando at Carla sa magiging successful career ng kanilang anak sa kabila man ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay noon. O bakit ka pa nag-alala dyan sa anak natin Carla? Nasa tamang edad na itong si Charis at balang araw ay bubuo rin siya ng pamilya. Ewan ko ba Orlando? Hindi ko alam hindi ako mapakali kapag nawala sa atin ang anak natin. Bigla na lamang napayakap itong si Carla sa kanyang asawa. Dad? Ma'am? Nandito na po ako. O bakit parehas ang umiyak kayong dalawa dyan ma'am? Dad? Meron bang problema? Wala naman Charis. Naalala lang namin ng daddy mo yung kabataan mo. Paano kung dumating ang panahon na iwan mo kami? Ma'am, Dad, bakit naman yun naisip yun? Ma'am, Dad, hindi po mangyayari yun dahil mahal ko po kayo. Siya nga pala Dad, meron po kasi nag-imbita sa amin na dumalo sa isang espesyal na okasyon. Kasama ko na po si Tricia. Anak, sino naman ang nag-imbita sa'yo? Si Rafael Cruz po, yung dati namin kaklase sa high school. Anak, ikaw ang bahala. Malaki ka na. Basta mag-ingat ka lamang ha. And know your limitations, okay? Yes Dad, I know it. Salamat Dad sa pagpayag. Ilang oras lamang ang nakalipas, dumating na ang sasakyang susundo kay Charis. Isang mamahaling sasakyan ang nasa kanilang harapan ngayon. Dad, Ma'am, alis na po ako. Tuloy na nga umalis ang dalaga. Samantalang hindi naman mapakali itong si Carla kung bakit nagawang pumayag nitong si Orlando na umalis ang anak. Naging abala naman ang pamilya ni Rafael sa pag-asikaso sa naturang okasyon. Alam nilang karamihan sa dadalo ay ang mga kumpare at ilang kasosyo nito sa trabaho at yun ang kanilang pinaghandaan. Dumating na nga sina Charis sa isang napakalaking mansyon na ngayon lamang niya ito makita sa buong buhay niya. Napakayaman pala ng mga magulang ni Rafael. Yun ang unang pumasok sa kanyang isipan. Pagbaba niya ng sasakyan, agad nitong sinalubong ng isang makeup artist na hinire ni Rafael. Agad siya nitong dinala sa isang silid para ayusan. Kasama nito ang ilang mga kababaihan. Tricia, ang galing mo naman. At talaga bang nauna ka pang magpaganda sa akin? Hindi mo lang ako tinawagan kung narito ka na. Beshi, alam ko namang pupunta ka rito kaya nga inahan na kita dito. O siya nga pala, it's your turn. Hinintay na talaga kita dito Tricia, baka naman kasabot ka sa plano na to. Beshi, ano ka ba? Ako kasabot? Hindi pwedeng nauna lamang ako sa dito? Hay nako, o siya. Umupo ka na dito para naman masimulan natin ang new look mo. Matapos umupo itong si Charis, nagsimula na siyang ayusan. Samantalang nasa harapan nito ngayon ang isang kakaibang gown na bagay sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung bakit niya ito ginagawa samantalang wala naman silang koneksyon sa binata mula noong high school pa lamang sila. Ilang minuto lamang nakalipas ay natapos na rin ang make-up ni Charis. Nakahanda na ang lahat para sa maganap na kasiyahan. Na mga oras na iyon ay nagsimula ng nagsipasukan ang ilang mga bisita. Hindi na rin nagpahuli pa sina Charis at Tricia. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating espesyal na karawan ng aking anak na si Rafael Cruz. At sa pagkakaalam ko ngayon ay meron siyang magandang balita para sa aming pamilya. And now please welcome the future CEO Rafael Cruz. Biglang lumapit itong si Rafael habang nagpalakpakan ang mga bisita. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo. Labis po ako natutuwa dahil sa inyong pagparito. Ang sabi ni Ma'am, meron daw akong binabalita sa inyo. Di ko alam kung magustuhan nyo ito sa lahat lalo na kay Ma'am at Dad. Maraming salamat dahil pinanglakan din ako ng mga kaibigan at dati kong kaklase. Yes, Iho. Gusto naming malaman kung sino ang babaeng ipapakilala mo sa amin tonight. Habang nasa harapan ngayon ay nakita ni Rafael ang lahat ng bisita. Lalo na sina Charis at Tricia kahit nasa malayo sila. Ladies and gentlemen, alam niyo naman siguro noon pa man, marami na akong naging nobya. Marami akong naging karelasyon pero isa sa kanila ay walang natira. Pero para sa kasiyan ng pamilya ko, gusto kong ipaalam sa lahat na gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng matagal ko ng mahal noon pa man. Nais kong ipakilala sa inyo si Miss Charis Mendez. Marahil nagulat ka siguro pero
Gusto ko ipabatid sa'yo na ikaw ang babaeng dadalhin ko sa altar. Matagal na akong may gusto sa'yo. High school pa lamang tayo noon. Mula sa harapan ninyong lahat, nais ko ipakilala sa inyo si Miss Charis Mendez, ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Itinuro ng binata ang kinalagyan ng dalaga. Hindi naman napigilang pumalakpak ng ilang mga bisita dahil na rin sa pagkagulat nila sa sinabi ni Rafael. Samantalang hindi naman makilos itong si Charis sa kanyang narinig mula kay Rafael. Wala siyang idea kung bakit nagawa ito ni Rafael. Samantalang wala namang kamalay-malay ang dalaga sa plano nito. Bumaba itong si Rafael at dahan-dahang lumapit sa kinaroonan ni Charis. Rafael, ano itong ginagawa mo? Ito ba ang balak mo kung bakit mo ako pinarpunta rito? Hindi ako papayag sa plano mo. Alam mo, pumapayag nga lang ako dito dahil limitado ako, hindi ba? Charis, pasensya ka na. Alam ko na bigla ka pero kahit ngayong gabi lamang sana hayaan mo ako. Pagkatapos nito ay papaliwanag ko sa iyo ang lahat. Beshi, pumayag ka na. Gusto mo bang mapahiya si Rafael sa gabing ito? Trisha, alam mo, nalito na ako sa iyo eh. Ano, kaibigan ba kita, ha? Oo naman Charis, kaibigan kita. Kaya nga narito ako, di ba? Sinamahan kita, hindi ba? Wala na nagawa pa itong si Charis kundi pumayag na lamang sa plano ng binata, pero sa loob-loob nito ay labis ang kanyang pagkainis na para bang pinagkisahan siya ng dalawa. Hawak ng kanyang kamay ni Rafael patungo sila sa harapan para makita at pakilala sa mga magulang nito. Samantalang laking gulat naman ang pamilya ni Rafael kung sino ang dalaga na sa kanilang harapan ngayon. Teka lang miss, kung hindi kami nagkakamali, sina Orlando ba at Carla Mendez ang mga magulang mo? Opo sir ma'am. Paano niyo po sila nakilala? Well, tingnan mo nga naman ano, dati pa tayo nakita. Alam mo bang malaki ang traso ng mga magulang mo sa amin dahil tinakasan nila kami sa pagkautang nila. Isa pa, malaki na pala ang batang ampon nila noon. Anong ibig niyong sabihin po? Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ba nila nabanggit sa'yo na isa kang ampon? Ma'am, Dad, pwede bang tumigil na kayo? Karawan ko ngayon, dapat nga masaya tayo. Nakasurado ba kayo na totoong pinagsasabi niyo? Sorry iho pero hindi kami papayag na siya ang maging girlfriend mo. Ano sila, sinaswerte? Pero ma'am, hindi ba ang sabi niyo sa akin na ako maghanap ng girlfriend ko? Oo nga, sinabi namin yun pero hindi sa kanya, na isang ampon. Ang sumbuti pa miss, para hindi ka mapahiya, umuwi ka na lamang sa inyo at huwag ka nang mapakita sa amin dahil hindi ka namin tanggap. Naintindihan mo ba? Napayak na lamang itong si Charis. Hindi dahil sa pinagsasabi ng mga ito kundi sa kanyang nalaman na isa pala siyang ampon. Trisha. Oo Beshi, ano nangyari? Trisha, kailangan natin umalis dito. Hindi tayo kabilang sa kanila. Teka friend, ano ba talaga nangyari? Sabi mo nga sa akin. Trisha, pakiusap, umalis tayo dito. Okay, sige, alis na tayo. Wait, Charis. Huwag mo naman kayong umalis. Para saan pa, Rafael? Ginawa mo lang naman akong panakibutas, hindi ba? Isa pa, hindi ko rin masikmura ang pag-ugali ng mga parents mo. Tuloy na umalis itong si Charis at Trisha. Habang nasa kanyang taxi, patuloy ang patak ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa kanyang natuklasang lihim ng mga magulang. Charis, ayos ka lang ba? Hindi ko alam Trisha kung magalit ako sa mga magulang ko. Bakit na ito lihim sa akin? Samantalang karapatan ko naman di ba na malaman totoo? Beshi, baka naman naganap lang ng paraan o panahon para sabihin siya totoo. Trisha, isa pa. Bakit nagawa ni Rafael yun? Akala ko ba bista lamang tayo dito pero pinakilala ko na kasintahan niya. Friend, ayos ka na ba talaga? Tawagan lamang kita ha kapag nakarating ako sa bahay. Sige Trisha, pasok na ako sa loob. Pagpasok nito sa kanilang tahanan ay darat na nito ang mga magulang niya sa may sala. O iha, ang ganda mo naman sa suot mo ngayon ha. Pero bakit naaga mo yata umuwi ngayon? Umiyak ka ba? Dad, Ma'am, kilala niyo ba si Mr. Cruz? Ang mga magulang ni Rafael? Ang sabi nila meron daw kayong pagkakautang sa kanila na hindi niyo nabayaran. Nabayaran namin yun, Charis. Pero noong nasa kami nila yung pera, biglang may dumating na mga armado at kinuha ang pera sa amin. Hindi naman namin kasalanan yun eh. Kami pa nga ang pinagbintangan niya nakasabuhat pero wala silang ebidensya. Baka nga sila ang gumawa nun eh. Dad, Ma'am, totoo ba talagang anak niyo ako? Oo naman, Charis. Bakit? Dad, ang sabi ni Mr. Cruz na hindi niyo ako totoong anak. Ampon niyo lamang ako. Sabihin niyo pang totoo.
Gusto kong malaman. Liwanagan ako. Charis, kung hindi ka pa namin tunay na anak, hindi ka na namin pinaaral pa ng mami mo. Di ba, Carla? Tama na, Orlando. Sigurong ito na ang tamang panahon para malaman ni Charis ang lahat. Alam mo, Charis, 19 na taon na ang nakalipas. Nagsilang ako ng isang anak namin, Orlando. Pero sa kasamang palad ay lumabas siyang wala ng buhay. Hindi ko matanggap yun. Kaya naisip namin na mag-ampon na lamang ng ibang bata bilang kapalit sa namayapan namin anak. Alam mo, meron kami ng sabayang babae sa kwarto noon. Hindi niya matanggap na nagkaroon siya ng anak sa maling lalaki. Paniguradong kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang ay baka hindi siya ito tanggap. Kaya kinausap namin ng babaeng iyon at pumayag siya na kupkupin namin ang kanyang anak. Kaya kami rin nagbayad sa kanyang hospital bill. Kaya kahit masakit man sa akin ang lahat, kahit mahirap man sa akin kalimutan ang totoong nangyari, tinanggap ko na lamang ang lahat dahil dumating ka sa buhay namin ng daddy mo. Mula noon, hindi na namin alam kung nasaan ang babaeng iyon. Sorry, Charis, kung nilihim namin ng daddy mo ang pagkatao mo. Pero mahal kita. Mahal ka namin. Hindi ba naalala mo na lahat ng kailangan mo ay binibigay namin dahil mahal ka namin, anak? Alam naming may karapatan kang umalis sa poder namin. Sino ba naman kami? Ma'am, hindi ko naman po kayo sinisi. Ang totoo, paano kung hindi kayo ang nakasagip sa akin? Hanggang ngayon ba ay buhay pa kaya ako? Maging ganito kaya ang buhay ko? Kaya dad, ma'am, kahit malaman ko ng totoo, magbabagong patingin ko sa inyo. Kayo ang naging dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Kaya ako ang dapat na pasalamat sa inyo at mayroong malaking utang na loob. Maraming salamat, ma'am, dad. Walang magbabago sa relasyon natin bilang isang pamilya. O siya nga pala, anak, kumusta naman ang okasyon na pinuntahan niyo kanina? Naku, ma'am, hindi kami nababagay sa lugar na iyon. Masyadong mababa ang tingin sa amin, lalo na ang mga magulang ni Rafael. Maya-maya pa may tumawag sa phone nitong si Charis. Hindi niya alam kung sino ang tumawag sa kanya. Pero pumasok sa kanyang isipan na baka si Rafael ito. Sino to? Charis, pwede ba tayo mag-usap? Sorry sa mga nasabi ng parents ko sa'yo. Pwede ba, Mr. Cruz? Tigilan mo na ako. Narinig ko na mula sa bibig ng mga magulang mo kung paano nila ako laitin dahil ba sa ampun ako? Oo, maraming salamat dahil nalaman ko rin ang totohanan. Pero masaya ako dahil tinuring pa rin nila akong tunay na anak. Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang maparamdam pa sa akin. Binaba ni Charis ang tawag samantalang hindi naman napakali itong si Rafael dahil sa ginawa ng kanyang magulang. Rafael, bakit narito ka pa? Di ba it's your big celebration? Huwag mong sabihin na dahil lamang sa babaeng iyon ay magpapapekto ka. Pero ma'am, dapat niyo na sinabi sa kanya. Para naman hindi siya mapahiya sa harapan ng mga tao. Rafael, hindi ko gusto sa iyo ang babaeng iyon. Isang ampon at walang may pagmalaki sa sarili. Humanap ko lang ng ibang babae na ka-level natin. Pero ma'am, ikaw nagsabi sa akin di ba na humanap ako ng babaeng magpatibok sa puso ko tapos ngayon babawiin niyo? Tama na, Rafael, kung ayaw ko wala ka nang gagawa doon. Matapos ng kanilang celebration ay nagsiuwian na ang mga bisita. Samantalang nagmukmuk naman sa kanyang kwarto ang binata. Dahil sa pangyayaring iyon sa tuwing nakikita ang dalawa sa universidad, umiiwas na itong sa Charis. Beshi, talaga bang hindi mo na siya kausapin pa? Trisha, kahit pipilitan ko pa ang sarili ko sa kanya ay paniguradong natututo lang kanyang mga magulang. Beshi, sabihin mo sa akin kung may gusto ka na sa kanya o wala talaga. Trisha, sabagay, gwapo si Rafael. Mabait pero kabaliktaran ang pag-ugali sa magulang nito. Makahanap rin siya ng tamang babae na para sa kanya. Siya nga pala, may bala ka bang hanapin ang tunay mong magulang? Hindi ko alam, Trisha. Baka hindi ko na mapigilan sa sarili ko kapag nakita ko sila, ang taong walang panindigan sa akin. Pero Charis, hindi ba hindi naman gusto ng magulang mo ang pangyaring iyon? Kaya nga besh, dahil ba sa pinanak niya ako sa maling lalaki kaya gusto niya akong ipaampon? Ilang buwan ang nakalipas, medyo naging tahimik na at tuluyang hindi naparamdam itong si Rafael sa kanya. Kasalukuyang binabaybay ni Charis ang daan habang nakasakay sa isang taxi. Hindi niya nasahang makita ang isang sasakyan na sumalpok sa isang poste at tila wala pang ibang tao ang sumaklolo sa kanya. Kuya, pwede ba nating hintuan ang sasakyan? Baka buhay pa ang taon sa loob nito at tulungan natin. Pero ma'am, baka may parte ng ambulansya. Please kuya, baka mahuli ng lahat. Dahil naawa na rin ang driver kaya naman ay agad nila itong hinintuan. Nakita nilang dalawa na may taong nasa loob at walang malay ito. Sa mga oras na iyon ay pilit nilang kinilala ang nasa loob. Napagtanto ni Charis na ang taong iyon ay isang babae
at kamukha ito ng ina ni Rafael. Ganun pa man ay hindi sila nag-atubiling dalhin ito sa isang malapit na ospital. Dok, kumusta naman po ang kalagayan ng pasyente? Iha, mabuti na lamang at agad siyang dala dito. Kayo ba ang pamilya niya? Hindi po Dok, pero alam namin kung sino ang pamilya niya. Kung ganoon Iha, pwede mo bang papuntahin dito ang kanyang pamilya? Agad naman tinawagan ni Charis ang pamilya ng ginang. Hello, sino to? Mr. Rafael Cruz. Sino to? Bakit mo kilala? Si Charis to. Pumunta ka ngayon din sa ospital dahil narito ang mami mo. Ano? Si mami paano? Basta pumunta ka na lamang dito. Dahil sa sobrang kaba, agad na umalis itong si Rafael. Charis, nasaan si mami? Ano ba nangyari sa kanya? Rafael, patungo sana ako sa eskwelahan. May nakita akong isang sasakyan na aksidente. Hindi ko naman nakala na yun palang mami mo. Charis, maraming salamat sa pagtulong mo. Malaking utang na loob namin sa iyo. Wala yun Rafael. Ganoon naman talaga diba kapag may nangailangan ng tulong ay tutulungan mo. Hindi na naman napasalita pa ang binata. Ilang oras lamang nakalipas ay nagising na itong si Mrs. Cruz. Rafael, ano nangyari sa akin? Bakit nasa ospital tayo ngayon? Mami, na-aksidente ka. Ma'am, paano nangyari to? Hindi ko alam Rafael. Bigla na lamang akong nahilo. Hindi ko makontrol ang sasakyan kaya bumaga ako sa poste. Salamat anak at dumating ka. No ma'am, hindi ako tumulong sa'yo. Kung ganun anak, sino? Gusto ko siya makita at pasalamatan ang taong tumulong sa akin. Mula sa labas ng pintuan sumilip ang isang babae at pinipasok ito ni Rafael. Laking gulat ng ginang kung sino ito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sapid kang babae ka? Ma'am, ano ka ba? Si Charis ang sumagip sa iyo at nagdala sa ospital. Maraming salamat sa tulong mo. Heto ang pera. Tanggapin mo para naman wala na akong panagutan sa iyo. Hindi naman po ako mukhang pera. Tinulungan kita dahil naawa ko sa iyo sa kalagayan mo. Tapos ngayon ikaw pa may ganang magalit sa akin? Sige na Rafael, alis na ako. Masaya sana ako dahil nabuti ang kalagayan ng mama mo. Ito lang ang tatandaan nyo, hindi ako gahaman sa pera. Hindi nabili ng pera ang kabutihan ng tao. Umalis na itong si Charis habang naiwan naman ang mag-ina sa loob. Si Rafael, nakita mo ang ugali ng babaeng iyon? Sige na ma'am, magpahinga muna kayo at kapag okay na ay uwi na tayo sa bahay. Hindi nagustuhan ni Rafael ang mga pinagsasabi ng kanyang ina. Ilang araw nang nagdaan ay tuloy na ngang nakalabas ng ospital ang ginang habang nakasakay ito sa sakyang pinagmamaneho ni Rafael. Nakita niya palabas ng isang convenience store itong si Charis. Rafael, pwede bang hinto saglit? May kausapin lamang ako. Pagbaba ng kanyang ina patungo sa convenience store, nakita niya rin si Charis na palabas dito. Agad din niyang sinundan para pigilan ang ina. Charis, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan naman po? Kung tungkol po ito sa anak ninyo, ay wala pa akong gusto sa kanya. Lalo na wala akong interes sa pera niyo. Charis, I'm sorry. Alam kong marami na akong pagkamali sa iyo. Ayaw ko lang kasing mapunta sa wala ang pinaghirapan ng aming pamilya. Pero na-realize ko na isa kang mabuting tao. Sorry kung nasaktan ko ang puso mo. Hayaan mo, babawi ako sa iyo. Ako na ang kakausap sa anak ko. Alam mo, napagtanto ko na ikaw ang babaeng karapat-dapat sa anak ko. Pwede ko bang mahingi ang phone number mo para naman sa mga sunod na araw ay tatawagan kita? Binigyan naman ni Charis ang kanyang phone number at agad umalis ang ginang pabalik sa kanyang sasakyan. Habang naghintay naman doon si Rafael. Ma'am, ano naman ang sabi mo sa kanya ni Charis? Wala Rafael, umalis na tayo. Kinausap ko lamang siya. Umalis ng sasakyan ng ginang samantalang hindi naman mapaniwala ang dalaga kung bakit biglang nagbago ang paugali ng ginang. Yun naman pala Charis eh. Kahit nagpaalam pa ako sa mga magulang mo, gagawin ko yun. Huwag na Rafael dahil hindi mo sila makikita at makausap pa. Bakit? Nasaan sila? Alam mo, 5 months ago, sabi silang nawala. Iniwan nila ako. Kaya ngayon ako na lamang mag-isa. Wala rin si Tricia. Sumama sa isang long time boyfriend sa ibang bansa. Kaya nga, Charis, gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataon para pakita ko sa iyo at padama ko sa iyo ang totoong pagmamahal. Honestly Rafael, mahal din kita eh. Tinatago ko lamang yun pero deep inside, gusto kita. Sa araw na iyon, muling nanumbalik ang kanilang komunikasyon at dahan-dahan nilang binigyan ng panahon ang bawat isa upang makilala nila ito ng lubos. Di nagtagal ay nagkamabutihan ang dalawa. Ni-enjoy nila ang bawat isa. Charis,
narito ako ngayon sa harapan mo dahil gusto kong makasama ka sa hirapan at ginhawa. Will you marry me, Charis? Oo naman, Rafael. I will marry you. Oo, ang totoo. Gusto rin naman kita pero ayaw ko lamang kasi noon na pinamukha ako sa mami mo na mukhang pera. Kaya ako nagsumikap kahit na wala namang magulang ko. Pares tayo, Charis. Wala na si ma'am. Iniwan niya ako pero kahit ganun pa man, mahal ko siya dahil siya nang luwal sa akin sa mundong ito. Ganun naman talaga, Rafael eh. Kaya't gaano pa kasama o kabuti na magulang, manatili pa rin silang magulang sa isang anak. Tuloy na ngang nagpakasal sina Rafael at Charis. Dumalo rin sa kanilang kasal ang kaibigang si Tricia. Hindi nakala ng dalawa na sa huli sila pa rin ang magkatuluyan. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Muli, maraming salamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Abangan pa po natin ng mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Shoutout nga pala sa mga taga-subaybay natin sa sulok ng mundo. Maraming salamat at paalam.